Hello mga ka-viewers, welcome back po sa aming channel. Good morning mga ka-viewers. Si Dadong, bumili muna ng baon niya. Kasi meron po akong appointment ngayon sa Regina Cardiology Clinic for echocardiogram. Ayan. So, ayan po, bale for 8 months. 8 months na pag-aantay. Mula nung sinabihan ako ng doktor na i-refer niya daw ako sa cardio doctor. Nung Monday lang po sila tumawag. So, 8 months ako nag-antay. Nung September, so bale, ano yun, April, May, June, July, August, September. 5 months after niya akong sinabihan, na-remind ko siya nung September nga. Sabi ko, Dok, bakit wala pa akong call from cardio doctor or sa clinic nga? Sabi niya, wala pa ba? Hindi ko alam kung ni-remind ba niya or... Kasi once na ni-refer ka, yun na yun no? Once na pinoward na nila yung request, hindi na yun sila nagpapalwag. So, ganun po katagal yung pag-aantay bago po ako nabigyan ng appointment para sa cardiogram. So, siguro ito, ni-request na mag-cardiogram muna ako para bago ako siguro i-check up ng doktor. Itong referral na to sa cardiologist, sinabi to ng doktor ko, yung family doctor ko mismo. Kasi nga, yung sa family history po kasi namin, so, mas maigi daw na sa edad ko, from time to time, na check up ako ng doktor, ng cardiologist. So, ayan, pupunta muna kami doon. Titingnan natin kung mabilis lang ba yung gagawin nilang cardiogram. Kasi first time ko lang naman din to. Dati, nakapag-try ako ng ano lang yun, ECG, stress test. Pero itong cardiogram, hindi ko pa nasubukan to. Ayun, no? Valley Village. Diyan po kami namimili na dati ng mga second hand na mga damit. Street for 1.5 kilometers. Ayan kung mapapansin po nyo, tumatakbo tong tao kasi kailangan po niyang abangan yung bus dun sa sunod na station. Kasi hindi siya pwedeng sumakay kung saan-saan. Saka hindi ka pwede antay ng bus ka mo. Oo. So, dyan siya dapat? Diyan. Dun sa kabila. Dapat on time ka. 300 meters, turn left onto 14th Avenue. Ito, 13th pa lang. Kasi po pagka naiwan ka dito ng bus, mga ilang minutes na naman na aantayin mo, no? Mga 30. So, kung naghahabol ka ng oras mo para sa trabaho, malaki yung malilate mo pag hindi ka umabot dun sa time na yun. At the light, turn left onto 14th Avenue. Sa ano? Nga, diyan. Hospital. Pero ano siya, hiwalay na building. Nilili ko. Ay, tatawid. Actually, hindi siya dapat tatawid. Oo nga, nakastop ang way na to eh. So, way. Alam ko na. Ito yung one way. Ito yung two way. Kasi galing ospital to eh. Diba? In 200 meters, turn left onto Halifax Street. Halifax. Ayun, saglit lang. Pagka liko mo ng Halifax, yun na yun. So, ito po yung Regina General Hospital. Ayan. Take the second left onto Halifax Yung Street. malaking Then your building. destination will be on the right. Ayan, pa Halifax pa.
Ay, ito yun pa, yung building. Hanap na dito. Doon sa kabila, try mo. Ayan po yung Regina General Hospital. Okay, mag-park dito. Your destination is on the right. Ito, dito ako pupunta. So, yung mahirap dito kasi, ang parking dito, limitado lang. Ito, 2-hour parking pa. So, hindi naman tayo siguro abutin dito ng 2 hours talaga. Ayaw mo ako samahan? Hindi na. Hindi ko pa. So, ayan nga, may nakalagay dito, 2 away zone. Ano to? Date November 26? Dito na ako, baka mamaya ano pa to. So, ako na lang daw po yung pupunta kasi baka mamaya matow pa si Dadong. Ay nako, mahirap yung parking dito. Walang katao-tao dito. Ayan. So, ayan po. Tapos na ako sa aking test. Bali, inabot ako ng 1 hour. So, yung test na ginawa sa akin is yung ECG tsaka 2D echo. Tapos, binigyan po ako ng schedule para sa stress test and then para ma-check up din ako ng doktor. Diyan mismo sa Regina Hospital. Ayan si Dadong, oh. Hindi na siya umakyat kasi nga may nakalagay dito na tow away zone. Baka mamaya, pagka sumama siya sa akin, at pagbalik namin, eh baka wala na yung sasakyan at may ticket kaming, Mag-take ano. na. Ha? Mabuti nga na hindi ako sumama. Oh? Kasi maya-maya may May nag-iikot dyan na, na babae. Yung Oh, talaga? city, Ah, yung sa ano yun, sa mga parking. Oo. Oo. Tapos nag-check siya. Oh. Nire-record niya yung yung plate number. Mga pinipindot sasakyan. niya sa ano niya, sa gadget Tinatrack niya Oo. kung ano. Hindi, Anong purpose nun? Bakit meron siyang parang tracker ng ano, ewan. ng Kasi- license? Ay, ano yung plate? Oo. Yung plate. Tapos sabi ko sa Baka kanya, kung ano, kung registered or hindi, ganon. hindi pa alam. Yung mga illegal kasi yung malapit sa, di ba, sa mga card niya. Yung mga likuan. Tapos Tapos, sabi ko sa kanya, binuksan ko to. oo. Pagbukas ko, Sabi mo? tinanong ko sabi ko, okay lang ba ako dito? Waiting ka lang, sabi mo. Sabi niya, ano ka lang konti, usog ka lang munti doon sa dito. Kasi medyo closer tayo dyan sa Dito footwalk. sa footwalk, oo. Sa manwalk. Tapos, sabi niya, good ka lang dito for 2 hours, sabi niya. Sabi niya, pero hindi ka alis. Mm. Sabi ko, hindi, dito lang ako. Sabi niya, okay, sige. So, ayun. Ito yung appointment ko sa, next 2 weeks. So, ganun po yung, dito. Pagka binigyan ka ng, Off ko ba yan? oo, tinaon ko nga sa off kasi dapat, Monday dapat yung sinet sa akin. Eh, sabi ko, Okay lang naman yan. hindi, kung pwede naman itaon sa off mo eh. So, ganyan yung parking dyan ng hospital, oh. Lawak pala, no? Abot diyan, oh. Hindi ba one way yan dyan pa? 13th Ave. Ay, mga kabahayan dito malapit sa General Hospital, ganyan. Tapos ito, downtown na. Ayan ang double tree. Ayan siya. Alin? Yan. Siya yung nag-iikot-ikot. Oo, sila yung nag-check dito ng mga nakapark sa downtown, no? Mahirap talaga yung parking dito sa downtown. So, dito, pag may mga ganong
papagawa sa yung test, wala ka naman talaga babayaran. Yun nga lang, sadyang mag-aantay ka ng matagal. Maliban lang syempre kung emergency, sa ospital ka na pupunta. Pero dahil ako, parang ano lang, check-up, monitoring, ganyan. So, nag-antay ako ng, yun nga, 8 buwan bago ako na bigyan ng appointment dyan sa clinic. Ayan. So, usapang healthcare muna tayo kasi ako na-experience ko na rin po na ospital nung tinanggalan ako ng gallbladder. Gawa ng may gallstones ako. So, ayan. Ano yun eh? Anong year yun pa? 2022 ba yun pa? Hindi ko na maalala. Ha? Kasagsagan ng pandemic. Oo, pandemic pa. Nung nagkaroon ako ng nung operahan ako ng gallstones. So, yun nga. Nakwento ko na rin to last time na bago ako inoperahan, ang tagal ko pong nag-antay din. Kasi, kaya ako nagpadala na sa ospital dahil nga naipitan na pala ako ng gallstones. Akala ko inatake ako sa puso. Nanilaw na siya. Oo, so hindi ko napapansin. Sana mapula na. Sabi nila naninilaw na daw ako dun sa ospital kasi yun nga, buti na lang si Dadong nung time na yun wala kang pasok, no? Namimilipit na siya sa sakit. Akala ko talaga inatake ako kasi alam mo yung sumasakit yung tiyan ko. Alam ko sa gallstones yun. Pero biglang parang may pumitik na pumunta dito sa bandang kaliwa. Siguro, hindi ko alam, bato yun na napunta dito at naipit. Akala ko, as in dito sa ilalim kasi ng chest. So, akala ko, inatake ako kasi parang hindi ako makahinga. Gusto mong, ay nako, basta iba yung sakit. Iba yung sakit yung mga nganak ka, iba yung sakit na naipitan ka ng bato pala. Nung nasa emergency na kami, may kwento lang ulit, no? Nung nasa emergency na kami, syempre, ang daming ginawa mo ng test, bago ka syempre iakyat dun sa room para i-admit. And then, dahil nga, nung time na yun, supposedly, parang nakapili na ako for surgery. Dahil marami pong mga pasyente na may COVID, so, syempre, mas inuuna po sila kasi magiging, kumbaga, siguro sa kondisyon ko, medyo carry ko pa na mag-wait ng mga ilang days bago maoperahan. Kasi binigyan kanina ng Puro lang yun, yung pampakalma, pain pain reliever lang yung binibigay sa akin. Once na sumakit, ayan, bibigyan nila akong pain reliever. So, nagstay muna ako ng mga 3 araw, 3 araw before ako naoperahan. So, gabi ako inoperahan. Tapos, the next 2 days, ayan, lumabas na rin ako. Ayun nga, nataon lang din kasi talaga na may COVID. Pero siguro naman, kung walang COVID nung time na yun, baka naging priority din naman ako, no? Pero, mahirap nag-antay na ganun. Kasi, wala kang option. 2 lang po kasi yung ospital po dito sa amin. Yung Pascua, na dun medyo malapit kami. So, dun ako ni Dadong dinala. Tapos yung isa kanina, yung Regina General Hospital, yung dun, banda malapit dun sa yung clinic kanina. Yun. Pinuntahan mo ngayon. Ayun, ang pinuntahan ko ngayon, malapit dun. So, yun, dito nga kami sa Pascua. Tapos, wala kang option na kailangan mong palipat sa ibang ospital. Walang ganun. Dahil sa General Hospital, mas marami yung pasyente doon. So, ayun, dito nga kami sa Pascua. So, ayun, antay ka talaga. At tinitingnan talaga nila kung sino yung uunahin nila. Hindi ibig sabihin na nauna ka doon at yun nga, for surgery ka, ikaw agad yung unahin. Depende po sa kaso ng pasyente. Sa kalagayan. Kung malala o hindi. So, ganun po yung experience ko dito sa healthcare ng Canada. Pero, in total talaga, maganda din siya. Kasi, as in, wala kang babayaran. Yun nga lang talaga, yung pag-aantay lang, yung medyo madugo. Kasi nasa stressful kung may May cash out ka, may babayaran ka. Oo. Walang nangyari sa pamangkin mo, di ba? Oo. Na
upod na namimilipit na sa sakit. Iniisip mo pa na Isipin mo yung pa babayad, pambayad mo sa babayaran mo sa ospital. Yun yung pinagkaiba ng healthcare nga ng Canada tsaka Pinas. Na sa Pinas naman, yun nga, pera lang din talaga yung kailangan mo para ma-attend ka kaagad at yun, mabigyang lunas ka kung ano may yung nararamdaman mo, kung ano may yung sakit mo. So, yun nga nung isang araw may nakausap tayo, no? Yung puti. May nakausap po kaming dun sa sa coffee shop na parang gusto din niya makapunta ng Pinas kasi yun nga kwento do sa kanya ng kaibigan niya na nasa Pinas ngayon na din puti din na ang bilis lang daw niya nakapagpa-opera ng mata sa Pinas, parang saglit lang, ilang minutes lang pinapasok agad tapos syempre may pera ka, Parang 'di ba? binibida sa kanya na basta may pera ka ng pampagamot. Mabilisan yung pagpapagamot sa Pinas, Napakabilis which is yung- totoo naman, 'di ba? Pera lang talaga yung katapat pagka yung may sakit ka sa Pinas, kailangan mong i-provide syempre pambayad kasi before ka naman i-admit dapat may down payment ka, 'di ba? So, ayun. Sabi niya ang bilis daw. Nakapagpa-opera agad siya ng mata niya. Parang ilang minuto lang daw pa, no? Tapos agad. Tapos yung binayaran daw niya is parang less than $1,000. So, more or less mga nasa 40K. Sa mga foreigner naman na may mga pera, wala sa kanila yun yung $1,000. So, ganun. Ayun, yung iba tinitimbang nila. Kaya nga 'di ba ano to mainit na issue pagka once na sinabi mo na gusto mong mag for good sa Pinas. Ito yung pinakamainit na issue, yung healthcare system na dito nga libre, tapos sa atin kailangan mo ng pera para maging okay ka, 'di ba? Yung gumaling ka doon, lalo na pag na ospital ka. Ito pala yun, ng Mount Pleasant. Yan yung inakyat namin last time dyan na maganda magtoboganing dyan. Dinaan tayo dito banda sa Argyle pa, no? Tapos pakanan pa dun mamaya. Right onto the ramp to Argyle Street North, then turn left Kakagulat. on Sangster Boulevard. Dito, pagdating 50. Pero dun sa Ring Road banda, naka 100. Kaya dito po sa Regina, pagka sinabi na yung speed is 100, ayan, mag 100 lang kayo. Right, turn left onto O Sangster kaya Boulevard. kahit na sumobra ka ng mga 5, okay lang yun. Kasi hindi nyo mapansin minsan, meron po silang mga camera na naka-install sa gilid ng daan. Baka mamaya magulat na lang po kayo na meron pong ticket na dumating sa address nyo. So, pag mga exit naman dito, usually 50 pa, no? 50 lang yung speed. Ayan, napadaan muna kami dito sa Marks. Ititingnan lang daw po si Dadong. Ayan po, naka-clearance sila. Ayan. Ay, ganun pa rin pa dito, oh. Buy one, get one. 50% off. Ito yung pinili namin sa kanya nung December. Maganda siya. Wind River. Ganda ng tela. Ang kapal, tapos warm, no? Ito yung mga winter jackets nila. Naka-clearance din. Helly Hansen. Syempre yung mga naiwan dyan pa, yung mga malalaki talaga. May lining. Ay, pandoble, oh. Trabaho talaga. Yung magandang pang trabaho. Hindi, kahit hindi pang trabaho pa, pwede pang labas-labas. Kasi may lining. Regular. Magkano yung ganyan? 90. Ang mahal. 'Di ba? Pantalon lang.
So, yan po yung mga took nila dito. Ayan, oh. Naka-clearance na din. $20. Clearance, bakit 20 pa din? Ayan, oh, 19. Dito sa pambabae, may mga clearance din sila, oh. $70 or less. Ay, ito nga naka-clearance. Ayan. 68. Ito maganda. Ayan, may pants silang pang winter. Meron siyang lining. Ayan. Buy one, get one free. Ay, hindi. Buy one, get one. 50% off. Para sa pants. So, 90. Bali yung isa magiging 45. Bumili siya ng gloves. Bumili ako ng manipis na gloves kasi minsan sa... Pang inner niya. So, grabe, oh. Ganda ng panahon. Ang ganda ng araw. Aray. Grabe, yung dumi-dumi po ng sasakyan namin. Pwede tayo mag-car wash pa. Lalo na pagka itong maganda yung panahon, maglulusaw na naman yung yelo. So, ang dudumi na naman talaga ng sasakyan. Araw ngayon. Pero mamaya yung sasakyan mo, try natin. Para malinis na mabukasan lang yun. Panlalaki to? Magkano to? Renta. So, yun yung binili niya. Regular, 30. Pero maganda din naman to. Kahit sabihin mo na manipis. Maganda sa kamay to. Yung fit siya. Tapos, meron ka pang isa pang gloves, no? Yung medyo makapal. So, warm to. Sana kung ganito lang lagi ang panahon, ano? So, ito po yung binabalik-balikan namin dito na roasted chicken. Medyo mahal lang siya, pero masarap. May lasa, no? Ito ba yun? Ayan. Oh, maple ham pa. May ham din pala sila, Papa. Ayan, no? Oh, roasted ham. Galing, no? Baked pala, baked ham. So, ayan, 14, pero masarap siya. Tara. Bilang ko lang si Denise ng ham. Pero mas masarap yung ganito. Honey and maple flavored ham. Yun na sausage para sa... Medyo makapal. Yung ham po dito, tingnan nyo yung ganito kalaki. Ayun o, 30. 29. Dito medyo mahal. Sa iba kasi, may sale sa Walmart. Mga ganito, 15 lang. Ganito kalalaki. Ayan. Pero syempre, pag hindi ka naman nagmamadali, antay-antay ka minsan ng sale. Ito lang price na. Ayan o, 14. Wala na po pala yung manok nila dito. Yung buo. Ubus na. Ito na lang yung naiwan. Drumsticks. Magkano to? Ayan o, almost $6. Ilang grams? Kalahating kilo. Ito dapat yung binibili ko pala. Yung rolled oats. Ayan o. Malalaki yung grains niya. Ito na lang. Oo nga. Ang tagal ko na maubos to. Kasi yung isa ko nabibili, hindi naman siya yung instant. Kaso lang, ano yun eh. Parang, alam mo yung maraming starch. Blueberries. Magkano to? Ito pa?
lalaki. Magkano? 649. Diba? Ang hirap mag-diet. Ano ba? Parang matumog. Ito, no? Yan. Bubusog na ako dito. Oatmeal lang ito, blueberries, tsaka saging. There we go. 2664. So, ayan. Meron na po tayong ulam. Ang hirap po mag-diet, ano? Pero, syempre, sa edad kasi natin, kailangan ng... Sa edad ko pala, nandadamay eh, no? Sa edad ko, tsaka sa family history ko pala, kailangan ko talagang mag-control ng kinakain. Ang sikat na araw. Bukas pa rin yun yung Swirl World na yun pa. Yung lamig, ano? Pati yung Macau Imperial na ano yun dyan eh? Milk tea. Ayaw naman niya yung donut. Mga tao naman kasi dito kahit na malamig. Naku, parang hindi iniinday yung lamig. Basta Talaga na kumakain. kumakain pa rin sila dito ng ice cream tsaka yung mga milk tea, ganyan. Ay, naman pare-pare yung tao na Lalo yung mga kabataan, 'di ba? Ako. Gusto nila yung malalamig kahit na gantong winter. Nagmamadali na po siya kasi nagugutom na. Papa, yung ano mo? Donut. Ay, Diyos ko. Ito yung pangit pagkataglusaw kasi pag bumaba ka, hindi mo mapapansin ang mga dumi nasa damit mo na. So, pagka may pinupuntahan ka, tapos nasagi ka sa gilid ng sasakyan, naku po, para ang dungis-dungis mo. Tapos yung mga sapatos mo ang dumi-dumi. Opa, ikaw tanggal. Ang daming putik. Ganyan. So, ganun po yung normal dito. So, hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa talagang panonood. Ingat-ingat. Bye-bye. Dito kami sa bahay.